Magandang umaga, class. Ako si Binibining Nika Asaytuno, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 10. At ngayon ay may bago tayong aralin na pinamagatang paggalang sa buhay. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahan na maipaliwanag ang kahalagahan ng paggalang sa buhay at maunawaan ng iba't ibang issue sa paglabag ng paggalang sa buhay. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko lang malaman kung mayroon kayong mga ideya kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paggalang sa buhay? Sabi dyan, ito ay pangangalaga sa kalusugan, pagiging maingat sa mga sakuna, o ang pagsasaalang-alang ng sariling kaligtasan. Ibig sabihin, ito yung mga indikasyon na nagpapakita na ikaw ay ginagalang mo ang iyong buhay o ang buhay ng ibang tao. Ngayon, mayroon ako ditong sitwasyon at nais kong basahin nyo ito ng tahimik at pagkatapos ay sagutan ng aking katanungan. Maliwanag ba? Sa inyong binasa, masasabi nyo bang tama ang ginawa ni Jonah? Bakit? Ngayon, ating alamin kung ano ang iba't ibang issue sa paglabag ng paggalang sa buhay. Tungkol saan kaya ang ipinapakita ng larawang ito? Tama ang iyong naiisip. Ito ay tungkol sa bawal na gamot o droga. Ayon kay Agapay, ang katagang high on drugs ay isang estadong pisikal o psikiko na kung saan ang tao ay nakadepende sa gamot dahil sa paulit-ulit na paggamit nito. Ibig sabihin, ang mga taong gumagamit ng bawal na gamot ay may posibilidad na maging addict rito o maging dependent sa paggamit nito at hahanap-hanapin na ito ng kanilang mga katawan. Ngayon, may tanong si teacher, ano kaya yung maaaring maging dahilan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot? Tama! Ang maaaring maging dahilan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay yung kagustuhan ng mga tao na makalimot sa nakaraan o di kaya impluwensya ng barkada o di kaya makalimutan kahit sandali yung problema sa kanilang pamilya. Ano naman yung ipinapakita ng larawang ito? Tama, may sigarilyo, may alak. Ang sunod naman na issue ay alkoholismo at paninigarilyo. Katulad din ito sa nauna nating issue na paggamit ng bawal na droga. Dahil kapag ito ay nakasanayang gawin ng isang tao, ay maaaring hanap-hanapin na rin ito ng kanilang katawan at maging adiksyon kalaunan. Ano naman kaya ang maaaring epekto ng alkohol at sigarilyo lalo na sa ating kalusugan? Tama kayo dyan. Ang mga taong gumagamit nito ay maaaring makaranas ng sakit sa atay o sakit sa baga at iba pang negatibong epekto na dulot sa ating katawan. Patungkol saan naman kaya ang sunod nating issue? Tama kayo dyan, ito ay tungkol sa abortion o ang tinatawag na pagpapalaglag, kung saan ito ay tumutukoy sa pag-alis ng fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Mayroong dalawang uri ng abortion. Una, ang kusa o miscarriage. Ang ikalawa naman ay sapilitan o induce. Pag sinabi nating kusa or miscarriage, ito yung abortion na hindi inaasahan ng isang ina. Ito ay hindi sinasadya na mangyari. Samantalang ang sapilitan o induce, ito yung bagay na dumaan sa proseso katulad ng pag-inom ng gamot upang matanggal o mawala yung kapit ng bata sa sinapupunan ng isang ina. Ang sunod naman na issue ay ang tinatawag na euthanasia o mercy killing. Ang euthanasia naman ay isang proseso na nagpapadali sa buhay ng isang tao para hindi na magdusa pa ang isang pasyente. Kalimitang ginagawa ito sa mga taong mababa na yung tsansa na
mabuhay pa sila o ang inaasahan na lamang ay life support o isang milagro. At ang panghuli ay pagpapatiwakal o suicide. Ito naman ay ang sadyang pagkitil ng tao sa kanyang sariling buhay para takasan yung mga problema na kanyang kinakaharap. Ano kaya yung mga posibleng paraan na maaaring gawin ng isang taong nakararanas ng depresyon para hindi na mauwi sa pagpapatiwakal o suicide? Tama ang inyong naiisip. Maaari kayong lumapit sa mga taong lubos niyong pinagkakatiwalaan para mapagsabihan niyo ng inyong mga problema katulad ng inyong magulang o kung hindi naman kayo malapit sa inyong mga magulang, maaari niyo itong sabihin sa mga pinagkakatiwalaan niyong kaibigan. Pwede naman ang mga taong may propesyon katulad ng psychologist, psychiatrist, o kung wala na talagang tao o profesional na gusto mong mapagsabihan ng inyong mga problema, pwede ka namang lumapit sa Diyos at kausapin mo siya o magdasal ka para matulungan ka niya na malagpasan kung ano man yung kinakaharap mong problema para hindi na mauwi sa suicide. Mayroon pa ba kayong mga karagdagang ideya, mga katanungan? Kung wala na, maghanda para sa isang maikling pagsusulit.